Hello, hello, Sagittarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong monthly reading for June 2025. So Sagittarius, nasa kalagitnaan na po tayo ng taon. Ano po yung mga gusto nyong matumbok this month? Mga goals, wishes, and plans nyo sa buhay na gusto nyong matupad sa buwan na ito. So use my comment section as your manifestation board. Isulat mo dyan yung mga I wish, I plan, I manifest na mga bagay na gusto mong matupad this month so that your spirit guides will hear and see and feel the frequency of all of your manifestations para mas mabilis matupad ang mga yan. So feel free po to use my comment section bilang inyong manifestation board. So Sagittarius, tulad na kagawian ha, kunin mo lang yung maka-resonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Sagittarius yun, kaya relax ka lang and use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages na kaloob sa iyo ng ating spirit guide sa iyong reading for today. Thank you again Sagittarius for all of your donations ha. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa inyong generosity, kindness po dito sa ating channel every time po na may reading tayo. Thank you again for your love, for the support, and for not skipping the ads. Thank you again Sagittarius. So, ano naghihintay sa inyo ngayong buong June 2025? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Chariot card. Lovely. In the area of what you want, you have, wow, the Nine of Pentacles. In the area of what you need, you have the Four of Pentacles. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Hermit card. Beautiful, beautiful. In the area of your near future, you have the Five of Wands. Interesting. In the area of your challenge this month, you have the Six of Pentacles. In the area of your fortune, you have the Death card. Interesting. Napakaganda nito. Pag-usapan natin yan later. In the area of your divine advice, you have the Fool card. And your outcome this month, Sagittarius, bago tayo pumasok ng July. Wow! Celebration! Harvest time! We have the Three of Cups. Beautiful, beautiful. Congratulations, Sagittarius. Bago natin basahin ang lahat ng yan, at the bottom of your deck, you have the Eight of Pentacles. Wow! This month will be very, very busy for you, Sagittarius. Merong paggalaw sa trabaho, sa negosyo, o kung ano pong pinagkakaabalahan mo ngayon na nangangailangan ng trabaho, sipag, effort, time, pawis din. Kaya skills mo, mga talent mo, ilalaan mo sa bagay na ito. Kung ano po yung pinag-alaanan mo ngayon na nakaka-relate ka. Whether job o negosyo, anything. Or passion project nga, pwede rin. So nakikita ko dito na this month, uubusin mo talaga yung oras mo, pagod mo sa isang endeavor na alam mo maganda ang dulot sa'yo. I'm seeing you, hindi ka nagkasayang ng oras, and also, alam mo na kapag nilaanan mo ng oras itong bagay na ito, may maganda kang makukuha. So you're working on something this month. I'm hearing someone landing on a job, or may paglago sa trabaho, aumento, or leveling up, malilipat ang department, or parang merong pag-angat sa iyong posisyon. Nakita ko rin na parang you're gonna be recognized this month, Sagittarius, for your hard work. Meron ka mga pinagsumikapan, pinagtrabahuhan na ngayon may reward, may aumento sa sahod, may benefits. I'm seeing you earning awards, pagkilala from your colleagues, from your co-workers. And nakita ko dito na yung pera this month sasapat sa pangangailangan ng family. Nakita ko yan. And makaipon ka. So now is a really busy, busy month for you. So congratulations, Sagittarius. Okay? Bago natin basahin ang yung napakagandang reading, nakita ko na this is really a victory spread. Magbasa muna tayo ng mga additional messages from the divine. Ano yung mga pointers, mga dapat mong malaman, dapat mong masiguro matumbok this month bilang iyong gabay, okay? Unang-una, we have patience. I accept that everything happens in divine order. So, kailangan mo doon ng pasensya, especially sa pagbuo ng mga bagay na gusto mong makomplete o ma-accomplish this month. Nangailangan ito ng mahabang pasensya mula sa iyo, okay? Another message, you have denial. I acknowledge my fear but I replace it with the insight of awareness. So ngayon, wag mo daw pagdudahan din yung sarili mo kakayanan. Huwag ka matakot subugal sa isang bagay o mag-try ng mga bagay-bagay, especially if you have a great idea, if you have a great plan, gawin mo lang. Wag mo i-deny yung sarili mo of a good opportunity. At wag mo ring i-deny kay universe yung mga kakayanan na binigay niya sa'yo, especially ni God. Meron kang talent, skills, and abilities na pwede mo magamit, kaya wag mo i-deny yung mga opportunities and abilities mo na pwede mo magamit in your advantage, okay? Another message, you have grief.
I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. So may mga bagay na nawala sa buhay mo in the past, mga either tao ito o opportunity o pangarap, yung mga bagay na parang hindi mo naabot o talagang totally nawala sa buhay mo. And you really have to understand and also make peace in the past na okay, siguro kaya nawala ang mga bagay na ito o mga endeavor na to because something new is gonna come to me. A transformation in your life. Pasok na pasok siya sa death card mo dito in the area of your fortune. So wag ka na magdamdam, malungkot at mag-grieve sa mga bagay na nawala because something new is gonna come in your life this month. Especially may victory ka dito, okay? So napakaganda, 3 pointers na kailangan mo tandaan sa buwan na ito. Patience, mahabang pasensya. Denial, wag mo daw i-deny ang sarili mo sa mga potentials mo, sa mga pwede mo maabot. Wag mo pigilan ang sarili mo na abutin yung mga bagay na gusto mo dahil lang takot ka because you are afraid of commitment or afraid to try things. And also grief. Ngayon na pagkakataon para ibangon ang sarili sa pagkalugmok at kalungkutan, kasawian dahil may transformation na mangyayari sa buhay mo at maabot mo na yung mga bagong bagay na karapat-dapat na punta sa buhay mo. Okay, Sagittarius? Let's start with your reading. Ilan ang iyong major arcana o mga powerful cards na makaka-apekto sa buhay mo this month? You have 1, 2, 3, and 4 major arcanas. Powerful ang mga ito. You have the Hermit card, you have the Chariot card, you have the Fool card, and the Death card. I'm seeing here, new beginnings para sa Sagittarius. May transformation, may pagsugod, may pagkatry ng bago, and then searching for what you have. Searching for your soul's journey. Nakita ko talaga dito na sobrang busy mo, Sagittarius, this month. May paglago, may pag-discover ng bagong talent, bagong path, bagong journey. And you, may susugalan kang bagay ngayong buwan. Meron kang itatry na bago. At bagong-bago ito, parang ikaw, may takot, may alinlangan, pero why not, di ba? Why not try this? So why not subukan ko? Because dito manggagaling yung mga bagay na hinahanap mo sa buhay mo. So napakagandang reading. So simulan na natin. At the center, you have the Chariot card. Yung Chariot dito, ready ka na to try and go on. May travel in your part. Baka meron kang trabaho abroad, meron kang natanggap na trabaho, approve na ang ganyan, approve na yung gantong work, and talagang babiyahe ka na lang o pupunta ka na lang doon. But for some, meron mga trabaho kang sisimulan ngayon and now, ready ka na. Because of this armor, is some symbolism of readiness of you, Sagittarius, na kaya mo itong i-conquer, you are prepared, and the spirit guides are protecting you. Magagawa mo ito. Protektado ka naman ng universe, ng spirit guides mo, ng ancestors mo in this journey. And nasa sa'yo yung freedom to choose kung paano mo siya gagawin, paano mo siya sisimulan. You have the 2 Sphinx here telling you na pwede ka pumunta sa kanan, pwede ka pumunta sa kaliwa. And nasa sa'yo yung control of your life, of paano mo i-accomplish itong mga goals mo na ito. I'm seeing you leaving something behind. Meron kang iiwanan because na-realize mo na moving forward, hindi mo na pwedeng bitbitin o dalhin yung mga tao, sitwasyon, paniniwala, o endeavor na hindi makakatulong sa'yo moving forward. Especially mga fair weather friends, yung mga nandyan lang, paggimikan, paghayahay, pero kapag kailangan magpakaseryoso, nagiging distraction sila, o nagiging abala sila sa'yo. O for some, mga maling paniniwala mo about your journey, about your self-esteem, about your talent, skills. Ngayon, parang bibitawan mo na yun at susulong ka na moving forward. I'm seeing you charging forward. Talagang may kalakasan from your part na ilaban yung mga goals mo this time. Okay, I'm seeing victory here, kaya huwag ka na matakot. Celebration of this. Itong inalaban mo na trabaho, endeavor, I'm seeing you gaining something from this. Kaya ilaban mo na ito. Huwag mo sukuan, huwag kang aatras, laban, so good. Kunin mo yung para sa'yo, okay? The Chariot cards being clarified by the 3 of Wands. Yes, wow. Wow, this is like telling you, kapag sumugod ka at inilaban mo yung mga bagay na gusto mo sa buhay, darating yung mga bagay na inaasam-asam mo, makukuha mo siya, ma-achieve mo siya. The long wait is over. Now is the right time talaga na sobrang busy mo with a lot of things. Halimbawa, ready na yung papers, andyan na, lalarga ka na patungo sa abroad, patungo sa bagong trabaho. Dumating na yung confirmation na, uy, Sagittarius, tanggap ka na, lalarga ka na, gogora ka na sa bagay na gusto mong puntahan. Magiging busy ka working and showing off your skills, your talent, your experiences, lahat ng pinagdaanan mo. Ipapakita mo na very experienced Sagittarius ka at kaya mong hawakan yung trabaho na yan, yung posisyon na yan. And I'm hearing meron kang endeavor, mga pangarap o goal na gusto simulan this time around. Like for example, gusto mo mag-diet, yan. Gusto mo magpapayat. So ito yung magsisimula sa'yo, meron ka ng energy and kalakasan to do that, to make it start. And ngayon darating na talaga yung mga, halimbawa, membership ng gym, o kaya maghahanap-hanap ka sa YouTube ng mga
paano mag-diet, exercises, ganyan. So ngayon darating na yung parang confirmation na okay, Sagittarius, start na natin, gawin mo na to because nakita mo yung importance ng plano mo. And then yun, magiging busy ka this whole month on doing that about your diet. Ganun yung analogy sa Sagittarius. So parang meron kang sisimulang endeavor, magtutuloy-tuloy because you have a go signal or information confirming na gagawin mo na siya, tuloy-tuloy, wala lang hinto, and then talaga magiging busy ka cultivating the skills and proving yourself na talaga namang ikaw ang karapat-dapat na gawin ito, okay? In the area of what you want, you have the Nine of Pentacles here. Ngayon, gusto mo talaga freedom. Financial freedom, doing what you want on your own timeline, on your own phase. Hindi ka sunod-sunuran kanino man. I'm hearing a very, very business-minded Sagittarius na parang gusto mo nang umalis from dating job, na parang pagod na pagod ka na doon, inalila ka doon, hindi mo nakuha yung tamang benefits, mali yung pasweldo, ganyan. So parang ngayon gusto mo na magkaroon ng sarili mong business, sarili mong pagkakakitaan. Gusto mo na umuwi sa Pilipinas because nandito yung trabahong yung bagay na gusto mong simulan bago, makabili ka ng bagong property, gusto mong gawing paupahan, ganyan. Parang ngayon ang target mo is to have your own money at your own rules, at your own time, at your own timeline, on your own ways, ganyan. So parang meron dito freedom, independence, earning for yourself. Parang ngayon, parang you're very empowered Sagittarius, and you want to build an empire of yours na may pera ako, may pantabi ako for my future, pero yun akong pera pang splurge, pambili ng mga gusto ko sa buhay, mga pangarap kong bilhin. And also, meron ka pa rin matitirang mga pera pang give sa ibang tao, pambigay sa ibang tao, pang share, ganyan. So ngayon, I'm seeing a very abundant mindset sa iyo. Meron kang sinisimulan ngayon na alam mo na for the next 3 months, 3 years ay talaga namang hayahayat successful ka na. You have the financial freedom, you have the independence, financial independency, and also enjoying the fruit of your labor. Congratulations, Sagittarius. The Nine of Pentacles being clarified by the King of Wands. Yes, ngayon may clear vision ka. May clear vision ka na mga bagay na gusto mong gawin, mga bagay na gusto mong simulan, trabaho, negosyo, mga simula na parang dati imposibleng gawin, na parang walang naniniwala sa'yo o walang sumusuporta sa'yo sa plano mo na yan, pero ikaw, hindi, kaya ko to, gagawin ko to, ilalaban ko to, especially here with the Chariot card na parang sugod, laban, gagawin ko to, ready na ako, ano man na mangyari sa journey na to, susubukan ko pa rin, tutumbukin ko pa rin. And tulad ni King of Wands, you are the leader of your life. Ano man ang sabihin ng mga tao sa paligid mo, gagawin mo pa rin. Kasi naniniwala ka sa katuparan at saka sa promise ng goal mo eh. Talagang nandun yung sa kaibuturan ng puso mo, sa isip mo din na hindi, maganda tong plano ko, gagawin ko to because naniniwala ko na in the near future, I will have this and talagang may kakasatuparan ko ito. So congratulations because the fire within you ay hindi nawawala. Nandun talaga yung enough motivation and dedication in doing this. And talagang I don't know why. Nakita ko na parang napagnilay-nilayan mo na to in the past. Alam mo na kung saan. Halimbawa, gusto mo magtayo ng bigasan, ganyan. Uwi ka sa Pilipinas, magkatayo ka ng sarili mong negosyo, and una mo na isip bigasan. So parang noon nakaraan na pag-isipan mo na saan ka kukuha ng supply ng bigas, saka kukuha ng pambili ng halimbawa ng truck, pansakay sa mga trabahador, saka magtatayo ng bagsakan mo ng bigas, ng iyong bodega, ganyan. So, halimbawa lang yun na, may mga naisip ka na pamamaraan, na plano mo na eh, and gusto mo na lang i-execute yung plano na yun for your financial stability and for the future na gusto mong buuin for you. So congratulations, you're very, very business-minded this time, Sagittarius. May mga pangarap ka na gusto mo talagang buuin, na talaga namang tangible yung pera, tangible yung solution, at saka mapangahawakan mo talaga yung promise of the result, okay? In the area of what you need, daw ang kailangan mo, Sagittarius, this time around, okay? In the pursuit of your financial stability, kailangan mo daw magtipid ngayon. Magtipid in a sense na alagaan mo daw yung iyong mga expenses. Hindi pwedeng labas ng pera o kaya pasok lang ng pasok ng pera and then hindi mo iniisip kung saan mo siya ilalaan ng maayos. I'm also seeing here na mag-ingat ka din in kung kanina mo pagkakatiwala yung pera mo. Tama ba talaga to mga taong to as your resources, as your supplier? Kailangan mo daw busisiin yung kanilang papers, yung kanilang credentials, yung kanilang working experiences or working history para malaman mo kung mapagkakatiwalaan ba sila ng pera mo. Kung ikaw man nabibili ng lupa, kailangan daw busisiin mo yung presyo. Tama ba yung presyo? Sila ba talaga yung may-ari ng lupa? Ganyan. So, think about your expenses this time. Pwede rin mga material na bagay, mga properties mo. Take hold of them and make sure na hindi ka nilalamangan nino man
so that mabantayan mo yung perang lumalabas at pumapasok. Ngayon talaga maging matalino ka in handling your money, Sagittarius, this June, okay? The Four of Pentacles is being clarified by the Ten of Wands. Yes, ngayon parang nakikita ko din dito na in order for you na makawala o makaalpas ka doon sa mga bigat na mga dalahin mo, especially responsibilities, yung mga gastusin mo, mga bills, ganyan. Kailangan talaga maging matalino ka sa iyong mga kaperahan. Hindi pwedeng bili ka lang ng bili o labas ka lang ng labas. Make sure na may malaking portion ka sa ipon at yung mga pinag-alaanan mo ng pera ay talagang kailangan mo for now, because I'm seeing you starting pa lang eh. Nasa journey ka pa lang ngayon ng pag-iimpok sa mga bagay na gusto mong pag-ipunan for the future. So ngayon sa buhay mo ngayon, kailangan talaga matalino sa pera para hindi ka mahirapan sa mga gastusin mo and also sa mga bagay na gusto mong mithiin in the near future. You're gonna be very busy, kaya siguro baka makaligwat ka sa mga gastusin mo, sa mga spendings mo. Kaya ngayon, busisiin mo yan mabuti. Always be in the know. Dapat ikaw aware ka lagi sa gastusin mo araw-araw. And I'm seeing someone na parang nililista mo. I don't know why. Parang ngayon June, magkakaroon ka na parang initiative in your part na parang, teka nga, ilista ko nga muna yung gastusin ko buwan-buwan. Ano yung mga dapat na bills na secured dapat bayaran kada buwan? Ano yung iniipon ko? And then ano yung dapat kong gastosan? Bakit parang ang laki-laki ng gastos kesa dun sa bills na pinipay? Bakit parang wala ko masyado naipon? So parang ngayon, magkakaroon ka na malinaw na segregation of your spendings para gumaan-gaan yung bigat sa'yo ng pag-iipon, paggastos, pagbili, at saka yung pagkatrabaho para lang kumita. Ngayon magkakaroon ka na matalinong choices para gumaan ang sitwasyon mo, okay? In the area of what's affecting your current energy, ngayon kaya para may gusto ka talagang isugod na bagay na parang na-realize mo, God, okay now, handa na po ako. Gusto ko nang gawin ito. Ito na po yung tutumbukin kong trabaho, tutumbukin kong goal. Ito na po yung negosyong gusto kong itayo because may nangyari po in the past, ganyan-ganyan. Sawa na po ako sa ganito. Kaya gusto ko na po magtayo ng negosyo ko. Ang gusto ko po, ilaban na to. Ngayon na po sisimulan ko na because nalaman mo na yung katotohanan sa journey mo. For a very long time, nag-isip ka, parang para saan po ba itong ginagawa ko? Para saan po ba itong pera ko? Bakit po ako nag-check sa trabaho na ito? Ang dami mong questions in the past. You're really searching for, sana po makahanap na ako ng bahay, makahanap na po ako ng solid na trabaho, solid na negosyo, solid na pera. And now, you're gonna find that answer. Sagittarius, marirealize mo yung sagot sa'yo. Ngayon matalino ka na eh. Marami ka nang pinagdaanan in the past. Marami ka nang natutunan sa mga past job, past endeavor, past opportunity, talaga nagpabaksak sa'yo o talaga namang nadala ka na doon sa mga past na yun. And now you are a very empowered person. And ngayon parang hindi ka sasabak sa isang bagay na hindi mo pinag-isipan. Hindi ka sasabak sa isang bagay na walang silbi o walang patutunguhan. Ngayon talaga you're in the search of the truth. You're in the search of what matters sa buhay ko. Parang yung life's purpose mo, yun na yung after mo this time eh. Kaya ngayon nagising ka sa katotohanan talaga eh, na parang ito ang gusto ko because ito yung na-realize kong para sa akin. Ito yung journey ko. Ito yung purpose ko. At ito yung gusto kong simulan now. Okay? The Hermit cards being clarified by the Eight of Wands. Yes. Wow. This solution, itong answers na makukuha mo this time, na parang, na-realize ko ganito pala. Your spirit guides are telling you, nasa tamang direction ka. You're on the right path. You're on the right direction. Tuloy-tuloy mo lang yan. Your spirit guides, kinakausap ka ng spirit guides mo actually, Sagittarius. So parang yung mga realization mo, spirit guides yan na kinakontak ka, kinakausap ka. Kaya mo na-realize yung mga dapat mong gawin. And they're saying, uy, nasa tamang direction ka. Huwag ka matakot. Ilaban mo lang yan. Tama yan. Tama yan. And may darating sa yung good news. At talagang tong good news na to, ito yon. Itong pagdating ng ship. Confirmation na itong ilalaban mo sa simulan mo ay nandyan na. Wala nang makakapigil dyan. Idire-diretso mo na yan. Okay, Sagittarius? In the area of your near future, sa pag-abot ng ating mga pangarap, sa pagkuha ng mga goals natin, you're gonna land on a job or you're gonna land on an opportunity in your life. Kung saan, syempre, maraming kompetisyon. Kung negosyo man yan, siguro, halimbawa, magkatayo ka ng samgyupsalan, ganyan. So, syempre, marami ka kakompetensya sa paligid ng mga kapwa samgyupsalan o kaya tindahan, ganyan. So, nasa sa'yo yung kalakasan, Sagittarius, to level up, to fight. Makipagkompetensya ka din, ilabas mo yung best ng negosyo mo para sa'yo mas maraming clients, para makaipon ka lalo, para dumami ang kita. So, nakikita ko dito, there will be competitions and
conflicts or dispute, kahit mga creative conflict ito, yung parang mas magaling siya, mas magaling ako, ito gusto ko, ito gusto niya. So parang pataasan kayo, pagalingan kayo, ganyan. So nakikita ko dito na imbes na makipaglaban ka, imbes na yung parang pataasan ng ego, pataasan ng kita, ganyan. Nakikita ko dito na may mapupulot ka sa mga kakompetensya mo. May mapupulot ka sa kanila. Kahit sa trabaho ito, Sagittarius, halimbawa sa trabaho, marami kang ka-conflict, marami mga magagaling, sila napipili, sila nakukuha. Parang merong ka mapupulot sa kanila na aral o lesson o ability na pwede mong i-apply sa'yo. Halimbawa, ninegosyo ka. And then, ang galing-galing ng negosyo na yun, ang daming customer, ang daming mga, siguro yaman, ang dami-dami siguro kita everyday. So ikaw, aralin mo, bakit siya magaling? Bakit siya nakakakuha? Bakit siya nananalo everyday? So, i-apply mo din yung mga nakikita mo sa kanya. At probably, pag na-apply mo sa'yo yun, gumaling ka din at yumabong din yun sa'yo, diba? So, you have to grasp, para kang sponge this time, Sagittarius, in the near future, grabbing information, grabbing techniques, grabbing strategy from your competition na ma-apply mo sa sarili mo para umangat ka lalo, umangat ang skills mo, ma-develop mo, ma-polish mo yung mga kakayanan mo, and para mas maging successful ka moving forward, okay? Huwag mo laging iti-treat yung mga yan na abala o kaaway, okay? These people are there doing their own thing din. Katulad mo, may ginagawa ka rin, may ginagawa rin din sila para sa ikabubuti ng buhay nila. Ikaw, yung competition, gawin mong healthy yan, healthy competition, and matuto ka sa kanila para mag-improve ka din, okay? The Five of Wands being clarified by the High Priestess. Yes, you have the enormous potential, Sagittarius. Enormous potential to get whatever you want. You have every possibility. Kaya kailangan matuto ka sa mga tao na nakakasalamuha mo, kompetensya mo, sa kapareho mo ng ginagawa. Marami kang makukuha doon. And magagamit mo yun in your advantage. Nakikita ko rin dito na marami kang questions. Paano to po ganyan, paano ganyan. God will give you the answers at the right time. Especially kapag nasa gitna ka ng kompetensya, nasa gitna ka ng adversity with other people. Ngayon, bibigyan ka ni God ng tawag ng damdamin na parang your intuition will give you the nudge. Parang, uy, Sagittarius, ito gawin mo. And then yun, susundin mo yun. Sundin mo lang yung tawag ng damdamin mo, yung intuition mo, yung kutob mo para alam mo yung next big step mo. Okay, Sagittarius? In the area of your challenge this month, June 2025, give and take. Sagittarius, give and take. Para ngayon, iisipin mo, yung bang binibigay ko bumabalik sa akin? Yung nilalaan ko bang love bumabalik sa akin? Yung nilalaan ko bang effort, time, and pawis bumabalik ba sa akin? So parang sinasabi ng spirit guides mo, this month, magiging conflict mo, yung parang bigay ka ng bigay, lahat binibigay mo, lahat ginagawa mo, pero you're gonna realize na hindi pala yun sapat para ibigay din nila sa'yo yung karampatan for you. Because there are a lot of people in your life that are very, very selfish, very, very manipulative, at ginagamit ka lang to gain something from you. So ngayon para marirealize mo na, ay mali palang binibigay ko sa kanya lahat. Mali pala nilalaan ko sa trabaho to ang lahat. Because overworked ka, nag-overtime ka pero nag-reflect ba sa sweldo? Candidate ka ba for promotion? Pinapahalagahan ka ba ng boss? Nakikita ba niya yung effort mo? So, why pushing yourself so much on something na walang balik o walang give and take? Diba? So ngayon, isipin mo, sino ang dapat makatanggap ng love, effort, time, money from you? At ano bang trabaho, effort, or endeavor ang karapat-dapat na paglaanan mo nang nagmamatter so that hindi ka bigay ng bigay na walang bumabalik. Okay, Sagittarius? The Six of Pentacles being clarified by the Eight of Swords. Yes, ngayon, dahil nga bigay ka ng bigay, feeling mo stuck ka. Stuck, di mo alam kung anong gagawin because feeling mo you're so drained. Binigay mo lahat eh. Nailaan mo lahat. So parang feeling mo, ano ba dapat kong gawin? Am I self-sabotaging? Na parang wala akong tinira sa sarili ko. So ngayon parang unti-unti mong i-build ang sarili mo. Huwag ka lang basta-basta bigay na bigay. O huwag ka laging available for someone, Sagittarius. Hindi dapat laging bukas palad ka for someone na alam mo naman na kapag ikaw ang nangailangan, pag ikaw ang nangailangan, wala sila doon. Na pag ikaw ang na-stuck, ikaw ang nagsisik ng help, ikaw ang nagsisik ng assistance, ng power from someone, wala sila lagi sa'yo. And ngayon matututo ka, Sagittarius, this June, kung sino ang mga taong nandyan kapag nasa baba ka at sino ang nandyan kapag masaya ka lang o may pera ka. Pero kapag nangailangan ka, ayan, unti-unti, hindi mo malapitan. Dapat kilalanin mo ang mga yan. And also, ganoon din sa mga trabaho. Pag feeling mo parang hindi mo na kaya, drain na drain ka, and you feel like hindi ka pinapahalagahan, now you have to really rethink that job or rethink that future of that job, of that endeavor, para in the near future, mahanap mo yung para sa'yo. Okay?
In the area of your fortune this month, I'm seeing you transformation. May transformation ka sa trabaho, sa endeavor, sa negosyo, sa iyong sarili, sa iyong skills. You're learning something. Meron kang pinapaltan sa buhay mo. Like I've said here, may realize mo kung ano yung dapat paglaanan na mas valuable kaysa sa mga tao endeavor na wala palang give and take sa'yo. Ngayon, nagbabago ka. For the better ito ha. Nagiging matalino ka sa approach mo sa buhay, sa gustong puntahan, sa gustong tahakin. Para nagpalit ka ng goal, nagpalit ka ng vision, nagpalit ka ng gustong tahakin na journey sa buhay mo. And it's okay. Minsan naman talaga yung goal natin nagpapalit yan depending sa kung ano pangangailangan ng buhay at saka kung ano yung na-realize mo na gusto mong matumbok this time around. And nakita ko talaga dito na you're gonna change for the better at haharapin mo tong transition na ito, yung pagbabago with a positive heart. Because parang na-realize mo na mali na pala yung ugnayan before, mali na pala yung paraan ko before, yung strategy ko before, hindi na pala umuubra sa buhay ko ngayon. Kaya kailangan harapin mo na yung bagong simula here with the Chariot card because talagang may darating na promising. And this will change your life, okay? The Death card is being clarified by the Queen of Swords. Yes, be open to the future. Malinaw na vision mo sa future. Kaya nagbago ka eh. Kaya parang marami nagbago sa buhay mo ngayon kasi malinaw na yung tingin mo sa future mo na gusto mong tahakin. Ayaw mo na ng ganito, sawa ka na sa ganito, ayaw mo na mag-settle sa maling tao, maling sitwasyon, maling trabaho. Ngayon, ready ka na to open yourself to the new future, the possibility of what's there. Hindi ka man sure, hindi ka man sigurado, pero ready ka, handa ka, optimistic ka. You're very positive on what's naghihintay sa'yo sa dako paraon. Pero ngayon, nasa transition ka pa of changing everything in your life. Paniniwala, lifestyle, pwede ding nagabago ka pa rin ng routine kasi nagabago kang trabaho, may bago kang sisimulan. Kaya yakapin mo lang yan because the change that will come is really, really bright for your future. Okay? In the area of your divine advice, ito naman advice sa'yo ng spirit guides mo this month, Sagittarius, is don't be afraid to try. Huwag kang matakot magsimula ng bago. Huwag kang matakot sumugal sa isang bagay na gustong-gusto mong gawin. Huwag kang papapigil sa mga outside noises na parang hinihila ka lang. Ayaw kang mag-grow nila. Ganyan. So make sure then this time around na you're after your growth. Parang stuck ka na ba sa isang trabaho? Stuck ka na ba sa isang lugar? Stuck ka na ba sa isang mindset? Ngayon parang if you want to make a beautiful outcome or change your life, you also have to change your strategy or change how you view things. Ngayon parang pagkakataon sa'yo to na mag-try ng something new, to gain something new, and don't be afraid to do it because sa mga matatapang napupunta yung mga magagandang hakbang, mga magagandang bagay, di ba? So, in order for you to have something beautiful, you have to also exert the effort and tapangan ng sarili, okay? The full card's being clarified by the Four of Cups. Yes, para makuha mo yung mga missing sa life mo. Si Four of Cups kasi hinahangad niya yung something missing na hindi na siya masaya sa buhay niya ngayon sa mga meron siya. Naghahangad siya ng something better, something brighter, something bigger. So ikaw, para makuha mo yung inaasam-asam na yun, kailangan mo sumugal sa buhay. Hindi ka pwedeng manatili sa comfort zone mo. You have to really fight for it and get it. And try. I'm hearing na ikaw lang din napipigil sa sarili mo para makuha ito. Kaya ilaban mo na ito, okay? Ang yung outcome na napaka-celebratory, you have the Three of Cups. Pag-usapan natin yan later. But first, let's have additional messages from your divine. Ano yung mga karagdagan nilang mensahe sa'yo na kailangan mo isipin this month? First, you have a finger warning you of a problem either now or in the near future. So, okay lang yan. Lagi naman tayo may problema, di ba? So, ang kailangan lang talaga handa ka. You are alert, you are ready, and you have the enough skills para solusyonan ang mga paparating na problema. Normal naman yan eh. Whether maliit o malaking problema, kakayanin mo naman yan. Another message, Beetle, good fortune. O kung may problema naman, kayang-kaya lusutan because there is a good fortune in your energy this month. Okay? Another message, you have Throne, position of authority. Wow, you're gonna land on a job or on a situation kung saan ikaw yung boss o ikaw yung may say ka, may bosses ka. Probably, ito yung sinasabi ko kanina, parang i-end mo yung isang job because gusto mo na magkaroon ng sarili mong negosyo. Kaya meron kang trono here. Ikaw na yung hari o reyna sa sarili mong pagkakaperahan because may tatayo ka talagang negosyo. Okay? Another message, you have Rainbow. The most difficult part of a situation is over. Wow, patapos na daw yung difficult part ng isang sitwasyon. Kaya talaga dito may pagbabago, may transitions para sa'yo. Congratulations. And may celebration because patapos na daw yung paghihirap mo dyan. Another message, you have Axe, forces working against you. So may mga tao doon talagang
nag-work against you. So, iwasan mo yung mga yan. Huwag ka mag-overshare ng mga information o mga plans mo with other people na alam mo namang mga nega. Okay? So make sure na you're also protecting yourself against these people, okay? Another message, you have younger man. Dealings or relationship with a younger man. Siguro anak ito, pamangkin o apo. May mga siguro kailangan kang asikasuhin sa mga taong yan o alagaan sila, tanungin sila. Baka may mga concerns na kailangan mong tignan, okay? Another message, peacock, beware of great pride. O ibaba daw ang ego. Huwag masyadong ma-ego this time around, okay? Accept things, especially the truth about things. Huwag pa iralin na ang ego. Kapag nakikita mo na, i-admit mo and accept accountability din, okay? Another message, you have whale, great worry over nothing. Oh, nag-worry ka daw sa mga bagay na hindi naman talaga mag-matter sa buhay mo. Pag may problema, hayaan mo lang, lagpasan mo lang, solusyonan mo and then move on. Huwag mo masyadong mag-dwell sa worry and overthinking, okay? Another message, you have yoke, feeling tied down or frustrated. Katulad nito sa 8 of Swords, talaga problema, feeling mo wala kang solusyon, wala kang magawa this time around, parang feeling mo walang tumutulong sa'yo, so ikaw lang din magbabago sa sarili mo. And learning lesson sa'yo ito, Sagittarius, talaga na para makikilala mo kung sino nandyan sa'yo, helping you sa mga panahong kailangan mo ng tulong, so that kapag ikaw naman umangat, alam mo na kung sino yung mga dapat mong tulungan. Okay? At kasi sila yung mga nandyan sa'yo nung walang-wala ka. And another message, you have claw, be careful, do not take risks. Oh, this is really something na parang contradicting dito. But I'm seeing here talaga na you have to really risk something for things to be better. Nakita ko dito na parang in order for you to gain something, you have to really fight for it. And in order for you to fight for it, kailangan mo i-risk yung mga bagay-bagay. I-risk in a sense na hindi ka naman susubok at mag-risk ng mga bagay na hindi pa nag-iisipan. Okay? Ibig sabihin, mag-risk ka on something na pinagplanuhan mo, pinag-aralan mo, nag-ask ka for opinion, nag-ask ka for advice, pinagnilay-nilayan mo bago mo sinugalan. Okay, yun yung calculated risk. So, make sure na kung meron kang gagawin ngayon, halimbawa negosyo, pag-aralan mo naman syempre magkano kapital, ano yung mga gamit, magkano yung pwesto, magkano unang ilalabas mo ng pera, ano yung potential na balik sa'yo nakita initially, ano yung mga supplier, ganyan. So, kailangan sa susugalan mong bagay, kailangan kalkulado din ang mga risks. Okay? Pag-aaralan mong mabuti. Okay? Ang yung outcome na napakaganda, bago ka tumulay ng July, you have the 3 of Cups. Celebration, harvest time, like I said, itong bagay na sinugulan mo, itong sinimulan mo, na parang tinapangan mo ang sarili mo, you fight for it. Sabi mo, Lord, this time ready na ako. I'm seeing you celebrating this. Because nakita ko talaga na yun, may hulog na, may lagay na. Parang nakaland ka sa isang endeavor, whether negosyo o other job or any endeavor na parang ngayon you're gonna celebrate because swak. Swak lahat, yung mga kasama mo, yung sweldo, yung kikitain mo, nag-e-enjoy ka kahit pagod, nag-e-enjoy ka kahit ang daming kailangang busisiin, ang daming kailangang asikasuhin, pero you're enjoying it with the people that you love and they are supporting you on this endeavor and you're very, very happy. I'm seeing you entering July, kina-continue mo tong endeavor na to and patuloy kang kumikita, patuloy ka nag-e-enjoy and you're having the best time of your life. Wow, Sagittarius, this is really a harvest time, celebration time for you. The 3 of Cups being clarified by the World card. Wow! Wow! World card is a card of success. Takpan lang natin si ate girl kasi revealing siya. The World card is all about success, completion, accomplishment. So kung ano man po itong sisimulan mo, garantiya ang success, garantiya ang celebration, garantiya na talagang matutupad ang result na tinatamasa mo para dyan. So, wow, World card also is like completing a cycle. Tapos na yung before, ngayon papasok ka na sa bagong era ng life mo na talaga namang kasaganaan, swerte, abundance, and busy ka man, pagod man, pero masaya ka. Wow. Sagittarius, that is your June 2025 reading. Sa po ka nakarate, sa po ka nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.